malaking hand-carry na bag ang dala ni Lester habang hila-hila ang kanyang maleta. Malayo pa lang siya sa bahay ng kanyang kaibigan, ngunit tanaw na niya ang bulto nito. Bro, tinutuo mo talaga? Grabe, hindi ako makapaniwala. Buti naalala mo pa talaga ako, no? Salubong sa kanyang kaibigan na si Erwin. Pinatong ni Lester ang kanyang bag sa kanyang maleta at nakipag-fist bump kay Erwin pagkatapos ay marahan na tumawa. Of course, bakit naman kita makakalimutan kung ikaw ang panay hingi sa akin ng papel noon? Nang aasar na saad ni Lester. Napanguso si Erwin. Ay, grabe naman. At least, hindi minuto. Natawa si Lester sa puna nito. Totoo naman kasi na si Erwin ang panay hingi sa kanya ng papel noong elementarya pa sila. Kaya hindi niya ito makalimutan dahil silang dalawa talaga ang malapit sa isa't isa. Nga pala, pumunta na tayo sa bahay. Alam kong pagod ka na. Ako na magdadala niyan. Sumunod ka na lang sa akin. Kinuha ni Erwin ang maleta ni Lester. Aangal pa sana si Lester ngunit nauna nang lumakad si Erwin. Ma! Nandito na po si Lester! Sigaw agad ni Erwin nang nasa labas na sila ng bahay. Mabilis pa sa 4:00 na bumukas ang pinto at iniluwa roon ang ina ni Erwin na malaki ang ngiti. Magandang araw po, Aling Marta. Bati agad ni Lester at nagmano. Kilala ni Lester ang ina ni Erwin. Ang ina nito kasi ang palaging bumabatok at nagpipingat ng kanyang tenga kapag nagpapasaway sila sa eskwelahan. Diyos ko, nandito ka nga! Akala ko ay biro lang yun. Pero salamat dahil nandito ka. Miss na kitang bata ka. Nako, kamusta ka na? Ay teka, umupo ka muna. Lester, kumuha ka ng tubig. Lagyan mo ng ice para lumamig. Tarantang utos ng ina ni Erwin. Sumimangot si Erwin. Naman, hindi naman iba sa atin si Lester kaya siya na lang kumuha. Reklamo pa nito. Mabilis na nabatukan si Erwin ng kanyang ina. Nako, huwag mong gawing dahilan yan dahil sa katamaran mo. Pangangaral pa ng ina ni Erwin dahilan para mapatawa si Lester. Pabiro naman na inirapan ni Erwin si Lester dahil sa pagtawa nito, kung kaya napailing na lang si Lester. Walang ibang nagawa si Erwin kundi sundin ang utos ng kanyang ina. Kamusta ka na, iho? Naku, laki-laki mo na! Komento ng ina ni Erwin at pinasadahan si Lester ng tingin. Okay lang naman po. Naka-on leave ako sa trabaho kaya nakabisita ako rito. Nga po pala, madala akong pasalubong dito. Mabilis na binuksan ni Lester ang kanyang bag. Tumambad ang mga tsokolate na galing pa sa States at mga branded na damit. Nako, salamat Lester. Parang noon lang napakapasaway mo. Pero ngayon, ang bait-bait mo na. Sa puna ng ina ni Erwin ay napatawa na lamang si Lester. Thank you, gift ko na rin po ito para sa inyo, Nay. Isa ka rin po kasi sa nagpatino sa akin. Puna pa ni Lester na ikinangiti ng ina ni Erwin. O siya, tama muna ang drama. Painumin muna natin si Lester na makapagpahinga na. Singit ni Erwin at saka nilapag ang pitsel at baso sa lamesa na gawa sa kawayan. Uminom si Lester ng tubig. Dahil sa pagod ay hindi niya tinanggihan ang kanilang alok na matulog. Mabilis na tumakbo ang oras. Pagkagising ni Lester ay 4:30 na ng hapon. Bro, nasan si Nay Marta? Tanong agad ni Lester pagkagising niya. Hindi kasi mahagilap ng kanyang tingin ang ina nito. Bakit? Miss mo na? Pang-aasar pa ni Erwin kay Lester. Napatawa naman si Lester at napailing. Kapag ba naging kami ni Nay Marta, okay lang sa'yo? Panggagatong naman ni Lester sa biro ni Erwin. Napatawa si Erwin at marahan na sinuntok si Lester sa balikat. Loko-loko ka pa rin pala. Hirit ni Erwin. Ngumisi si Lester. Maka na sa'yo. Teka, bagong tricycle mo? Pag-iiba ni Lester sa usapan nang mapansin niyang ibang tricycle ang pinupunasan ni Erwin. Umiling si Erwin. Hindi, pinakulayan ko lang ito noong nakarang araw kaya nagbukang bago. Sagot ni Erwin. Napatango-tango si Lester habang sinusuri ang tricycle. Gusto mong itry? Kagaya pa naman ito noon kaya paniguradong alam na alam mo kung paano ito gamitin. Puna pa ni Erwin. Sandaling nag-isip si Lester kalaunan ay lumapit din ito kay Erwin. Sige, susubukan ko. Nakakamiss na rin mag-drive ng ganito eh. Komento naman ni Lester.
Agad na binigay ni Erwin ang susi ng tricycle. Sige, ingat ka ha. Dapat buo ka pa rin pagbalik ka. Biro ni Erwin dahilan para samaan siya ng tingin ni Lester. Joke lang. Ito naman hindi mo biro. Dagdag naman ni Erwin. Napailing na lamang si Lester at nagsimula ng paandarin ang tricycle. Noong una ay ayaw pa nitong umandar. Buti na lamang ay tinuruan siya ni Erwin kung paano paandarin. Dahan-dahan lang si Lester sa pagdadrive hanggang sa nahasa siya. Ilang minuto lang ay nakuha na agad niya ang tamang tiyempo kung kailan ba dapat bibilisan at babagalan ang pagtakbo. Habang nagdadrive si Lester, tanaw niya sa di kalayuan ang isang guro na pumapara. Nilingon pa ni Lester ang kanyang likuran baka may nakasunod sa kanya. Ngunit wala. Nagtataka man ay hininto ni Lester ang motor. Paghinto ni Lester ay klarong-klaro na agad sa kanya ang ganda nito. Ang nakakabighani nitong tsokolate na mata at mapupulang labi ay hindi nakalagpas sa mata ni Lester. Nakasuot pa ito ng unipormeng pangguro na lalong bumagay sa suot nito. At bukod doon, may isa pang napansin si Lester. Ito ay nakataas nitong kilay. Sa unang tingin pa lang, mukhang suplada. Ma'am, kuya, sa kandabong po. Puna agad nito at sumakay na. Hindi agad nakaimik si Lester. Ang boses kasi nito ay ubod ng sungit at talagang bumagay sa nakataas nitong kilay. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang pagkahumaling ni Lester dito. Kuya, magagabi na po. Baka pwede pong pakibilisan ang kilos mo? Sa tono ng boses nito ay nahimigan ni Lester ang pagiging sarkaskamo. Napangiwi na lamang si Lester at patagong napakamot sa batok. Ni minsan ay hindi pa siya nautusan ng ganito. Ngayon pa lang. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lester at agad na niya itong hinatid. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagdadrive, tahimik naman ang guro at walang imik habang nakatingin sa bawat bahay na kanilang nadadaanan. Dito lang po. Punabigla ng guro kaya agad na napapreno si Lester. Aray! Kuya naman, kung may pinagdadaanan ka sa buhay, huwag mo akong idamay. Singhal nito at mabilis na hinihimas ang noo na nauntog sa bakal sa harapan nito. Sorry po ma'am, baguhan lang po kasi ako. Paliwanag ni Lester at nagbend ng konti para tignan ang sitwasyon ng guro. Sinamaan siya ng tingin ng guro. Hindi na umimik pa ang guro, ngunit halata pa rin galit dahil padabog itong bumaba at pumunta sa kabilang side. Salamat, kahit medyo nakakasakit ka. Puna nito sabay abot ng pamasahe. Sa paglakad nito paalis, ay tinitigan ito ni Lester hanggang sa makapasok sa bahay nito. Napangiti na lamang si Lester nang biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Bro, kanina ka pang ngiti-ngiti ah. Nag-drugs ka na ba kanina habang nagmumotor? Tanong ni Erwin habang iwinawagay-way pa ang kamay. Napitlag naman si Lester at napaayos ng upo. Pagkatapos ay umiwas ng tingin. Of course not. I just met a cute woman earlier. Sagot pa nito at ngumisi. Nagdududang tumingin sa kanya si Erwin. Wait, don't tell me nahulog ka naman agad. Of course not. Labas sa ilong na sagot ni Lester at mabilis na umiwas ng tingin. Sus! Lukuhin mo sarili mo! Wag ako! Sikmat pa ni Erwin at nagdekwatro. Sandaling tumahimik ang dalawa. Maya-maya pa ay peking umubo si Lester. Bro, kung okay lang sa'yo, rentahan ko muna ang tricycle mo for 1 month. May paggagamitan lang ako. Puna ni Lester. Kumunot ang noo ni Erwin. Hindi ka magpapatour sa akin? Mabilis na umiling si Lester. Nako, wag na. Okay lang naman sa akin na mag-isa. At isa pa, alam kong may importante ka rin gagawin kaya okay lang sa akin. Tumango-tango si Erwin. Okay, wag mo nang rentahan. Basta ba ibalik mo lang ng buong tricycle ko. Pagbibiro pa nito, napailing si Lester at marahan ding tumawa. Yes, boss. Sagot naman ni Lester at nagsaludo pa. Madaling araw pa lang pero si Lester ay gising na. Paglabas niya sa kwarto ay naabutan niya si Nay Marta na nagsasaing. Good morning, Nay. Good mood na bati ni Lester. Lumingon sa kanya si Nay Marta habang ang kamay nito
ay nagpapaypay sa apoy. Good morning din. Ang aga mo yata. May lakad ba kayo ni Erwin? Tanong nito. Humiling agad si Lester at umupo sa kahoy na upuan habang sinusuklay ang buhok gamit ang kamay. May lakad po ako, Nay. Hindi ko po muna isasama si Erwin dahil alam ko pong busy siya. At saka alam ko na rin po ang pasikot-sikot sa daan rito. Kaya okay lang po. Sagot naman ni Lester. Napatango-tango si Nay Marta. Pasensya ka na, Lester, ha? Medyo kapos kasi kami ngayon kaya kailangan kumayod. Yung isang kapatid kasi ni Erwin pumunta sa Maynila para doon mag-aral. Nakakuha kasi ng scholarship. Pero syempre, kailangan pa rin bigyan ng buwan ng allowance kaya kailangan kumayod. Puna pa ni Nay Marta. Ngumiti naman si Lester. Okay lang po. Walang kaso sa akin yan, Nay. Ako nga po dapat ang humingi ng pasensya dahil sa pagtira ko dito. Matagal nang gustong pag-aralin ni Lester ang kapatid ni Erwin na si Maria. Ngunit paulit-ulit na silang tumatanggi dahil nahihiya na raw sila. Si Lester din kasi ang nagpapaaral kay Erwin noon. Hindi naman humihingi ng kapalit si Lester at mas lalong hindi niya pinipressure si Erwin na bayaran ang mga nagastos niya. Iyon ay bigay lamang ni Lester bilang tanda ng pagiging matalik nilang magkaibigan. Nako, walang problema sa amin iyan. Alam mo naman na welcome ka rito parate. Nagagalak na saad ni Nay Marta at saka kumuha ng 2 tasa. Salamat, Nay. Ang bait niyo po talaga. Komento ni Lester. Isang ngiti ang isinukli ni Nay Marta pagkatapos ay nagtimpla ng kape. 7:00 pa lang ay nagsimula na si Lester sa pagdadrive patungo sa kanyang destinasyon. Malaki pa ang kanyang ngiti kahit pa wala siyang kain. Inalok kasi siya kanina ni Nay Marta ngunit hindi na siya kumain nang makitang 7:00 na. Maraming estudyante ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang iba pa ay nahihirapan sa pagbitbit ng libro kung kaya pinasakay na lamang niya ito. Kuya, bago ka lang po ba rito? Parang ngayon ka lang po kasi namin nakita. Baka kidnapper po kayo ha. Maawa po kayo sa amin, bata pa po kami. Usisa ng isang mag-aaral na parang nasa grade 6 na. Mahinang natawa si Lester at saka pumarada ang tricycle. Hindi ako kidnapper at mas lalong hindi ako bago rito. Nag-aaral din ako sa paaralan niyo noon. Ngayon niyo lang ako nakita kasi kagagaling ko lang sa US. Binisita ko lang kasi ang kaibigan ko rito eh. Paliwanag ni Lester habang napailing. Napatango ang mga bata, ang ilan ay namangha. Ganun po ba? Ang galing naman. Siguro maraming beses ka nang nakakita ng snow sa US, kuya. Hula nito habang bumaba sa tricycle. Tumango si Lester at ngumiti. Yup, sagot niya. Ang ilang kasabayan nito ay nagpapasalamat at nauna nang pumasok. Sumimangot ang bata na parang naiinggit. Galing naman. Sana ako rin soon. Saad pa nito. Marahan na hinaplos ni Lester ang ulo nito. Soon, bata. Sa ngayon, mag-aral ka munang mabuti para makapunta ka sa ibang bansa. Okay ba yun? Tumango ang bata. Okay po. Thank you po. Puna ng bata at saka matamis na ngumiti. Hindi napigilan ni Lester na ngumiti at kumaway dahil sa inakto nito. Tinignan niya ito hanggang sa mawala sa paningin niya. Paglingon ni Lester ay mas lalong lumaki ang ngiti niya. Dumapo lang naman kasi ang tingin niya sa babaeng susunduin niya sana. Good morning, ma'am. Agara na bati ni Lester at saka tinukod ang kamay sa manibela habang ang isang kamay naman ay ginagamit panuklay sa kanyang buhok. Natigilan naman ang guro sa paglalakad at saka panandalian na tinignan si Lester na parabang nag-iisip kung saan niya ito nakilala. Ako po yung naghatid sa'yo kahapon, ma'am. Segunda naman ni Lester at marahan pa na napakamot sa batok. Sa sinabi ni Lester ay agad na tumaas ang kilay ng guro. Oh, so you're the reckless driver na naghatid sa akin kahapon. Napangiwi si Lester sa sinabi nito. First meet pa lang, pero bad impression na. Sorry po. Never mind. We're safe naman so okay lang. But next time, remember me not to have a ride with you, okay? Ayaw ko nang mauntog pa. Masakit sa noo. Pagpuputol pa nito. Akala ni Lester ay okay na. Pero dahil sa sunod-sunod na sinabi ng guro, ay mas lalong na-deform ang ekspresyon ni Lester.
Kahapon lang po yun, ma'am. Ang ganda mo po kasi, kaya natulala ako. Komento pa nga ni Lester. Totoo man, ay dinaan na lamang niya ito sa biro. Ngumisi ang guro. Ganon ba? Katakot naman. Iiwasan na pala kita ngayon. Baka kasi ako pa ang dahilan ng kamatayan mo. Sagot naman ito. Imbes na kiligin ay napanguso na lamang si Lester. Baka nga po. Para ngayon pa lang kasi ay patay na ako sa'yo. Sa hirit ni Lester ay nagbago ang ekspresyon ng guro. Mula sa ngisi ay napangiwi ito. Creepy. Diyan ka na nga. Mabilis na lumakad ang guro. Napailing na lamang si Lester habang tinititigan ang likod nito. Diretso ang lakad at hindi man lang lumingon sa kanya. Buti na lang talaga at bumalik ako rito. Kasi dito ko lang pala mahahanap ang bubuo ng buhay ko. Puna ni Lester sa kanyang sarili habang mapungay na nakatitig sa tingin nito. 4:00 pa lang ay nag-aabang na si Lester sa labas ng paaralan. Simpleng short at fit na t-shirt lang ang kanyang suot. Habang nakaupo sa tricycle, ay matyagang naghintay si Lester habang naglalaro sa kanyang cellphone ng ML. Sa bawat victory, ay tutunghay agad siya, nagbabakasakali na labasan na. Ilang sandali pa, ay labasan na. Siksikan agad ang mga bata. May guard naman ngunit may iba pa ring pasaway na nakikipagtulakan. Mabilis na tumayo si Lester at tumingkayad habang hinahagilap ang figura ng guro. Nang hindi niya ito mahagilap, ay muli na lamang umupo si Lester at masusing tinitignan ang mga lumalabas. Ilang sandali pa ay natanaw na ni Lester ang isang grupo ng guro na naglalakad palabas. Nang makita naman ni Lester ang kanyang hinihintay, ay sumilay agad ang kanyang ngiti. Ma'am, sa bahay raw po tayo ni Sir David ngayon. Birthday ng kapatid niya eh. Rinig ni Lester na saad ang isang guro habang nakatingin sa guro na kanyang hinihintay. Napantig naman agad ang tenga ni Lester at hinihintay ang puna nito. Ganon ba? Tumingin pa ito sa katabi nitong guro. Gusto ko sanang pumunta kaso may gagawin pa ako eh. Pakisabi na lang na happy birthday Sir David. Puna nito na ikinangiti ni Lester. Tila nanalo siya sa loto dahil sa pagtanggi nito. Ayaw rin kasi ni Lester sa ideya na pumunta ang babaeng gusto niya sa isang birthday party na wala siya. Naghihintay si Lester hanggang sa nagpaalam sa isa't isa ang guro. Nang papunta na ang guro sa gawin ni Lester, ay agad naman niyang inayos ang kanyang sarili. Tumingin pa sa salamin ng kanyang motor kung wala bang dumi ang kanyang mukha. Magandang hapon po ma'am, sa kandabong po. Usisa agad ni Lester habang pinapakita ang kanina pang nakareserba ng ngiti. Natigilan naman ang guro sa bigla ang pagsalita ni Lester. Panandalian silang nagkatitigan sa isa't isa. Oo, pero naarkela na ako kanina pa. Sagot nito at dumiretso na. Kuya Miyong, sa kandabong. Tawag pa nito narinig ni Lester. Napanguso na lamang si Lester dahil wala naman siyang magawa ay sinundan na lamang niya ito. Nang makitang okay na nakauwi ang kanyang guro, ay umuwi na rin si Lester. Kinabukasan ay mas lalong inagahan ni Lester ang kanyang gising. 6:00 pa lang, pero tapos na siyang maligo at nakabihis na. Nagpaalam agad siya kay Nay Marta at agad na umalis. Nakarating si Lester sa bahay ng tinutuluyan ng guro 6:30 na. Gaya ng ginawa niya kahapon, tahimik lamang siyang naghintay. 7:00 ay nakita niyang lumabas mula sa gate ang guro. Bumusina naman agad si Lester, kaya napalingon sa kanya ang guro matapos nitong isarado ang gate. Ma'am, sa eskwelahan? Tanong pa ni Lester kahit halata naman. Napailing ang guro at tumango na tila wala sa mood. Yes, tipid na puna nito. Pansin naman ni Lester ang pagiging matamlay nito. Patid na po kita ma'am. Paalam ni Lester at saka mabilis kinuha ang bag mula sa kamay nito. Marahan na tumango ang guro. Okay, just don't be talkative. Ayoko muna ng maingay sa ngayon. Pangunguna nito kaya agad naman na napatikom si Lester sa kanyang bibig at tumango. Habang nagda-drive, pasulyap-sulyap si Lester sa guro. Habang ang guro naman ay diretso lang ang tingin sa harap. Hindi naman mapakali si Lester dahil batid niyang may problema ang guro. Para bawasan ang lungkot nito,
Lester starts to sing a song. Chorus pa lang ay napansin na ni Lester ang paglighten ng ekspresyon nito. She started to hum hanggang sa sumasabay na rin ito sa pagkanta. Wow, you have a good voice. Puri agad ni Lester matapos nilang kumanta. Ngumiti ang guro at nagkibit balikat. Talaga? Nahiya naman ako. Your voice is also so good. Ang sarap pakinggan. Komento nito, dahilan para mamula ang tenga ni Lester sa kilig. Yup, di ka ba kasali sa mga church choir? Tanong ni Lester. Umiling ang guro. Hindi. Nagsisimba ako pero hindi ako sumasali sa mga choir. Palasa kasi ang mga choir sa church namin eh. Puna nito. Napangiti si Lester. Hinuha niya kasi ay unti-unti nang napapalapit ang loob nila sa isa't isa. Dahan-dahan na pinark ni Lester ang motor. Agad namang bumaba ang guro at ganoon din si Lester. Thank you kuya, eto po. Inabot ng guro ang pera, kaya naman agad na napaatras si Lester. Nako, wag na. It's my pleasure to drop you at your workplace, kaya okay lang. Sinserong puna ni Lester. Okay. Naiilang na saad nito at nagkibit balikat pa. Napakagat si Lester sa labi at saka patagong nilalaro ang kamay sa likod. I'm Lester Holt. Sana hindi mo na ako tawaging kuya. Medyo nakakasakit sa tuhod eh. Puna pa ni Lester at marahan na napakamot sa batok. Isang mahinang tawa ang narinig ni Lester mula sa guro. Sure, I'm Alexandra Dizon by the way. Nang magtagpo ang kamay nila, ay naramdaman agad ni Lester ang kuryente at ang init ng kamay nito. Ngunit naudlot ito ng mabilis na tinanggal ng guro ang kamay nito. Sige, salamat. Alis na ako. Paalam ni Alexandra. Nakangiting umalis si Lester. Para sa kanya ay buo na ang kanyang araw. Nakilala na niya si Alexandra. Dagdag puntos pa dahil malapit nang mapalapit ang loob nila sa isa't isa. Seems like may nangyaring maganda. Bungad agad ni Erwin kay Lester pagkababa ni Lester sa motor. Napailing si Lester at saka hinagis ang susi kay Erwin. Nasalo naman agad ito ni Erwin. Na, konti. Amin pa ni Lester at saka umupo sa kahoy na upuan at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Sinay Marta? Tanong pa ni Lester na halatang gustong ibahin ang usapan. Nasa bayan, namamalengke. Sagot ni Erwin habang naayos ang pot kung saan nakatanim ang mga pechay. Ganun ba? Sayang naman at nahuli ako. Ako na lang sana ang naghahatid sa kanya papunta sa palengke. Bulalas pa ni Lester. Ngumiti si Erwin sa kanya. Okay lang. Alam mo naman si nanay, ayaw nun na may dinidistorbo. Puna naman ni Erwin. Napatango si Lester. Kung sabagay, parang noon lang. Nang sumapit ang alas 4:30, ay agad na pumunta si Lester sa eskwelahan. Saktong paghinto niya ay siya ring paglabas ni Alexandra sa pinto. Kandabong? Bungan agad na tanong ni Lester kay Alexandra. Nagtanong ka pa talaga? Alam mo naman kung saan? Puna pa ni Alexandra at marahan na tumawa. Sorry naman, nahiya lang. Amin pa ni Lester habang napakamot sa batok. Napailing na lamang si Alexandra at saka binigay kay Lester ang bag. Sige, sa parke na lang para maiba. Ako na lang mag-a-adjust sa hiya mo. Saad ni Alexandra na parang inaasar si Lester kung kaya napasimangot na lamang si Lester. Parke? Anong gagawin mo dun? Kuryosong tanong ni Lester habang nilalagay sa tabi nito ang bag bago umangkas. Secret? Chismoso mo naman. Komento ni Alexandra. Napangiwi si Lester at saka binuhay ang makina. Sabi ko nga, hindi na magtatanong. Nang makarating sila sa parke, ay agad na bumaba si Alexandra at ganoon din si Lester. Nang matamaan na hindi nito bitbit ang bag, ay agad itong kinuha ni Lester at siya na lamang ang nagbitbit. Hi, Ma'am! Rinig ni Lester na bati ng dalawang bata kay Alexandra at nagmano pa. Hello? Sinong kasama niyo rito? Bakit kayo lang dalawa? Tanong ni Alexandra habang hinahaplos ang ulo ng dalawang bata. Si Mama po. Naglalaro lang po kami rito kasi nagtitinda po si Mama doon. Sagot ng bata at saka tinuro ang pwesto ng kanyang ina.
Lumingon si Alexandra kay Lester na para bang may gustong sabihin kaya lumapit si Lester sa tabi ni Alexandra. Bakit? Tanong pa ni Lester pagkalapit niya. Ba't mo bang kumain ng banana Q or kamote Q now? Bili tayo. Alok ni Alexandra. Mabilis na sumilay ang ngiti ni Lester. Sure, di naman ako mapili sa pagkain eh. Tumango si Alexandra at saka muling tumingin sa mga bata. Magsasalita sana si Alexandra, ngunit naunahan siya ng mga ito. Ma'am, asawa mo po? Ang gwapo po. May lahi po ba siyang Amerikano? Makulit na tanong nito, dahilan para mapangisi si Lester. Napalingon si Alexandra kay Lester. Nagkatinginan pa ang dalawa. Si Lester ay tumingin lang kay Alexandra na parang nang aasar. Ha? Ano? Hindi ko siya asawa. Kayo talaga? Nauutal pa na saad ni Alexandra. Tumawa na lamang si Lester. Halatang kinakabahan si Alexandra. Nalingon naman siya ni Alexandra at sinamaan ng tingin kaya mas lalong natawa si Lester. Halika kayo, puntahan natin mama niyo. Puna ni Alexandra at saka inalalayan ang dalawa sa paglalakad. Sumunod naman si Lester sa kanila. Feeling niya ay binabantayan niya ang kanyang mag-ina sa kanyang ginagawa. Hindi niya tuloy mapigilang mapaisip kung magiging sila nga ba at kung ilan ang magiging anak nila. Pagkarating sa pwesto ay binati agad ni Alexandra ang ina ng bata. Nagulat pa ang ina nito at binati rin si Alexandra. Gaya kanina, napagkamala na naman si Lester na asawa ni Alexandra. Ngisi-ngisi naman si Lester habang si Alexandra ay todo tangge. Nang nakumbinsi naman ni Alexandra ang ina nito, ay bumili na siya ng banana ng 4 na piraso. 4 dahil 1 piraso rin para sa 2 bata. Matapos magbayad, nagpasalamat naman ang mga bata maging si Lester. Nagpaalam naman kaagad si Alexandra na aalis na. Pagkatapos ay tinungo ang daan papunta sa swing at umupo. Looks like bagay talaga tayong dalawa. Hirit ni Lester nang makaupo sila sa swing. Sinamaan siya ng tingin ni Alexandra. Feeling mo naman, sinabihan ka lang na gwapo, lumalaki na agad ang ulo mo. Bato naman ni Alexandra pabalik dahilan para mapangiwi si Lester. Bakit? Hindi ka ba nagagapuhan sa akin? Hirit na tanong ni Lester habang marahan na ngumunguya. Actually, may hitsura ka naman pero sorry, you're not my type. Seryosong sagot ni Alexandra at saka binaon ang stick sa lupa. Napaiwas si Lester ng tingin. Iyong 100% niyang confidence ay nasa 80% na lang. That hurts. Ano bang type mo sa lalaki? Tanong pa ni Lester. Tumahimik sandali si Alexandra at tumingin sa langit na parang nag-iisip. I don't know. Kahit naman siguro may ilalagay ako na standards, magigiba pa rin yon kapag mahal ko talaga ang isang tao. Sagot pa ni Alexandra. Natahimik si Lester. Ilang sandali pa ay biglang tumayo si Alexandra kung kaya napalingon si Lester kay Alexandra. Tara na, may gagawin pa akong lesson plan pagka-uwi. Saad ni Alexandra at nauna nang mag-marcha paalis. Hindi agad tumayo si Lester. Ang tingin lamang niya ay nasa likod nito. Nakatingin sa buhok nitong nag-aalon. Nang nilingon siya nito ay doon lamang napatayo si Lester. Walang imik habang nasa biyahe ang dalawa. Nang makarating sa bahay ay diretso baba naman si Alexandra. Nang akmang papasok na sana si Alexandra ay mabilis siyang pinigilan ni Lester. Salamat. Senserong puna ni Lester habang nakatingin ng diretso sa mata ni Alexandra. Napakunot naman ang noo ni Alexandra habang nakatingin kay Lester pababa sa kamay nito kung saan nakahawak si Lester. Salamat saan? Takang tanong ni Alexandra. Ngumiti si Lester at nagkibit balikat. Sa libre. Okay lang, salamat din. Lumipas ang ilang araw. Ang ugnayan ni Alexandra at Lester ay unti-unting lumalalim. Habang araw-araw na hinahatid at sundo ni Lester si Alexandra, araw-araw din na nagbabago ang nararamdaman ni Alexandra para kay Lester. Good morning, Sandra. How's your sleep? Tanong ni Lester pagkasakay ni Alexandra sa tricycle. Lumingon sa kanya si Alexandra at ngumiti. Good morning. Okay lang naman. How about you? How's your sleep? Fine. While sleeping, ikaw pa rin ang nasa isip ko.
Banat pa ni Lester na siyang ikinailing ni Alexandra. Umaga pa Lester ha, umagang-umaga nagsisinungaling ka kaagad. Natatawang puna ni Alexandra. Sa bawat banat ni Lester, iyan lamang ang laging puna ni Alexandra. Hindi nga mabasa ni Lester minsan ang iniisip nito. Pati emosyon ay hindi rin niya mabasa. Hindi niya mawari kung kinikilig ba o hindi si Alexandra. I'm not. Ikaw naman talaga ang iniisip ko bawat gabi. Depensa naman ni Lester at saka itinoon ang tingin sa daan. Ewan ko sa'yo. Basta kontento na ako sa pagiging magkaibigan natin. Puna ni Alexandra at ngumiti pagkatapos ay tumingin sa unahan. Nakaramdam si Lester ng kaunting kirot sa dibdib. Masaya naman siya dahil malapit na sila ni Alexandra ngunit may kulang pa rin. Parang nilalagyan ni Alexandra ng harang ang pagitan nilang dalawa. Nang nasa eskwelahan na sila ay agad na bumaba si Alexandra at nagpasalamat. Bago pa makalayo si Alexandra ay nagsalita si Lester. Sandra, what if I told you that I like you? May chance ba? Seryoso na tanong ni Lester habang nakatingin ng diretso sa mata ni Alexandra. Umayos ng tayo si Alexandra at mahigpit na napahawak sa strap ng bag nito. Ewan, just like I told you before Lester, I don't have standards. Depende lang talaga sa kung gusto ko rin ang lalaki. As for you, hindi ko alam Lester. Hindi ko alam. Halos bulong na sagot ni Alexandra at saka mabilis na tumalikod. Napabuga na lamang ng hangin si Lester at saka bagsak ang balikat na bumalik sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagkarating pa niya ay kita niya agad ang pagiging balisa ni Erwin. Bro, what happened? May nangyari ba? Tarantang tanong agad ni Lester at saka nagmamadaling bumaba sa tricycle. Mabilis na napatunghay si Erwin. Thank God nandito ka na. Bro, may problema. May tumawag kasi sa cellphone mo kanina at sinagot ko kasi paulit-ulit na tumatawag kaya naisip ko na baka emergency kaya sinagot ko. At sabi sa akin ng tumawag ay parating ko raw sa'yo na. Napahinto si Erwin at mariin na napakagat sa labi pagkatapos ay umiwas ng tingin. Kinabahan naman si Lester sa inakto nito. Parang nakaramdam siya na may hindi magandang nangyayari. Na ano? Kinakabahan na tanong ni Lester at saka mabilis na napahawak sa balikat nito. Huminga ng malalim si Erwin. Inatake raw ang lolo mo kaya sinugod sa ospital. Diretsong puna ni Erwin dahilan para mawala ng balanse si Lester. Buti na lamang ay nahawakan agad ni Erwin si Lester at inalalayan pa upo sa kahoy na upuan. Ang lolo ni Lester ay may sakit sa puso. Kahit pa nga noong pauwi si Lester sa Pilipinas ay nagdadalawang isip siya dahil sa kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit ang lolo naman niya ang nag-insist kaya tumuloy si Lester sa pag-uwi. Dahil sa nabalitaan ni Lester, agad siyang nag-empake. Hindi pa nga maayos ang pagkakalagay ng ibang damit niya sa maleta, ngunit wala na itong pake. Bro, pakisabi na lang kay Nay Marta na salamat Pasensya na talaga sa disturbo at salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Gustuhin ko mang manatili pa pero kailangan ko nang umalis. Mag-iingat kayo rito. Malungkot na saad ni Lester at saka nakipag-bro hug kay Erwin. Walang anuman, basta balik ka na lang kapag okay na si Lolo Welcome ka naman rito Saad ni Erwin at saka sinuklian si Lester ng isang maliit na ngiti. Mabigat ang bawat hakbang ni Lester papunta sa waiting shed kung saan pwedeng maghintay ng masasakyan na bus. Nasa tabi lang naman niya si Erwin, ngunit wala rin itong imik. Parehong malungkot ang dalawa sa nangyari. Erwin. Pagtatawag pa ni Lester kay Erwin na nakayuko. Erwin hummed. Malalim naman na huminga si Lester. Can you do me a favor? Pakiusap pa ni Lester. Napatingin sa kanya si Erwin. Anong favor? Napaiwas ng tingin si Lester. Hindi kasi alam ni Erwin ang tungkol kay Alexandra at saka nahihiya din si Lester. Can you tell her na aalis muna ako sandali? And also, tell her na babalik ako sa kanya. Saad ni Lester dahilan para mapakunot ang noo ni Erwin. Her? Sinong her? The one that I've been courting here. Alexandra Dizon. Puna ni Lester. Nalaglag ang panga ni Erwin sa gulat. What? Wow! Angas mo naman bro! Isang Alexandra Dizon na ligawan mo? Wait,
Itong Dizon ba na ito ay yung guro sa may unahan? Yung masungit? Pagkaklaro pa ni Erwin habang nakangisi ng nakakaloko. Napangiwi si Lester. Kagaya niya noong una, ganoon din ang impresyon ni Erwin. Masungit. Yeah, but cut the word masungit. She's just being careful. Pagtatanggol pa ni Lester kay Alexandra. Napailing na lamang si Erwin at saka pinat ang balikat nito. Well, good luck na lang bro. Dalawa pa lang kayo na manliligaw niya. Napakunot ang noo ni Lester. Ha? Dalawa? Oo, hindi mo alam. Nanligaw rin kaya si Clark de los Santos sa kanya. Clark de los Santos? Who's that boy? Nag-iigting na ang panga ni Lester. Dahil sa sinabi ni Erwin ay parang ayaw na niya tuloy na umalis. Lalo na't dalawa pala sila. Kaya pala sinabi nito na hindi siya sure. Seriously bro? Hindi mo kilala? He's the one and only child of Kagawa de los Santos. A man who owns the largest farm here. Saan naman ni Erwin? Paparating na ang bus. Ilang minuto na lang at hihinto na ito sa tapat ni Lester. Ngunit nagdadalawang isip pa rin siya kung sasakay ba o hindi. Erwin, please, pakiabot ang mensahe ko sa kanya. Aalis na ako. Bye for now. I'll see you soon. Tell her that too. Mabilis na puna ni Lester na agad na sumakay. I will! Just be safe, bro! Sigaw ni Erwin habang ang bus ay papalayo. Pagkarating sa States ay nanibago agad si Lester. Ang init ng paligid na siyang magiging malamig lang kapag iihip ang malakas na hangin ay kanyang na-miss. Unang pinuntahan niya agad ay ang VIP room ng hospital kung saan nakakonfine ang lolo niya. Hindi na siya nag-atubili pa na kumatok at agad lamang na pumasok. Apo, bungad agad ng kanyang lolo na may ngiti sa labi. Agad na nakahinga ng maluwag si Lester at saka nilapag ang kanyang mga dala pagkatapos ay lumapit sa lolo at nagmano. Hi lolo, I miss you. Puna ni Lester at niyakap ng marahan ang kanyang lolo. Kamusta ka na lolo? Is your body fine? Need mo ba ng tubig? Gamot? Sunod-sunod na tanong ni Lester nang maalala niyang may sakit pala ito. Okay na ako Lester. Okay lang ako. Alam mo naman na malakas ako. Sadyang nakatsamba lang ang sakit noong nakaraang araw. Puna ng kanyang lolo at marahan na napatawa. Napatawa na lang din si Lester. Batid niyang may ibang nararamdaman pa ang lolo niya, ngunit nililihim lang nito. Matapos nilang magbonding ay nagpaalam na si Lester na umuwi muna. Pagkarating niya sa bahay ay sinalubong agad siya ng kanyang ama ng fist bump. How's your vacation anak? Tanong ng ama nito at muling umupo ng nakadekwatro. Huminga si Lester ng malalim at saka binato ang sarili sa sofa. Okay lang dad, naka-unwind din ng konti. Good to hear that. Kamusta na sila Erwin doon? They're fine. Still doing good. Wala ka na bang ibang plano na pumunta ulit sa Pilipinas? Usisa ng kanyang ama. Natigilan si Lester at saka marahan na napaiwas ng tingin. Meron. And I'm planning to stay there for good also. That's good news. Kailan ka ba babalik? Napakunot ang noo ni Lester sa puna ng kanyang ama. Di ba ayaw mo sa Pilipinas ako manatili? That was before. Ngayon okay na sa akin para naman mabawasan ng kaunti ang stress ko. You'll be the one to manage our company in the Philippines at ako naman dito sa US. Puna ng kanyang ama na nagpalaglag ng panga ni Lester. Seriously dad? Hindi ka nagbibiro? Pagkaklaro ni Lester. Baka sa boses niya ang tuwa. Noon pa man ay gusto na niyang pasukin ang business world pero hinintay niya lamang ang go signal ng kanyang ama. Tumango ang ama ni Lester at ngumiti. I'm serious son. Oras na para ikaw naman na mag-handle sa mga business natin doon. Thank you dad. I will surely manage our company well. Paninigurado pa ni Lester. I trust you son. But you still need to undergo training. It will only take 6 months after that. You can go back to the Philippines. Gaya ng sinabi ng kanyang ama, nag-training nga si Lester ng 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, wala siyang ibang ginawa kundi ang i-train ang sarili kung paano maging mahusay na pinuno. Okay na rin ang kanyang lolo kaya wala nang bumabagabag sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan, marami siyang business tycoons na nakilala na may iba't ibang personalidad. Sa loob ng 6 na buwan,
Sineset aside niya muna ang pag-iisip kay Alexandra at nag-focus sa trabaho. Now, nakatayo na siya sa harap ng isa sa pinakamalaking kumpanya niya sa Pilipinas, habang nakasuot ng shades. Nasa likod niya pa ang 2 bodyguard niya. "Good morning, sir." Bati agad ng mga taong nakakasalubong sa kanya. Bumabati rin naman ito pabalik. Pag-akyat sa kanyang opisina ay kabado si Lester. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Iniisip niya pa lang ang sandamakmak na papeles ay sumasakit na ang balikat niya. Sa loob ng 6 na buwan, na-realize ni Lester na hindi pala madali ang maging CEO. Kasi lahat ng papeles ay dadaan muna sa mga kamay niya. Lahat ng papeles ay kailangan talagang basahin para walang makalusot. "Good morning, sir!" Mabilis na napaatras si Lester dahil sa malakas na sigaw pagbukas pa lamang niya ng pinto. Bumungad sa kanya ang mga balloons na nagpalutang-lutang sa may ceiling, cake at bouquet na hawak ng kanyang mga empleyado. "Good morning, sir! Welcome po rito sa Holt Company. Kinagagalak po namin na makita ka po." Saad ng pinakapinuno nila at saka nilapit sa kanya ang cake na nakasende ang kandila. Hinipan niya ang kandila at saka ngumiti. "Thank you, everyone. All your efforts are really appreciated. As much as I want to celebrate with you, pero kailangan ko na rin magtrabaho na kaagad dahil nakaabang na sa akin ang trabaho." Saad ni Lester at ngumuso na parang tinuturo ang papeles na nasa mesa. Napatango-tango ang ilang empleyado. Ang ilan naman ay napangiti. "Okay, sir. Ilalagay na lang po namin sa table ang cake mo. Again, welcome po rito, sir. We're looking forward for good leadership and good bond with you, sir." Puna nito. Tumango-tango si Lester at saka pumunta sa kanyang upuan, habang ang ilan ay unti-unti nang lumalabas. Nang makalabas na ang lahat, ay nakahinga si Lester ng maluwag at napasandal sa upuan. Napapikit na lamang siya habang dinaramdam ang trono na kanyang inuupuan. Ilang sandali pa, an image of her popped up on his mind, dahilan para mapamulat si Lester. Without a second thought, tinawagan niya si Erwin. "Bro, kamusta?" Bungad ni Lester nang sagutin nito ang tawag. "Fine, bro. Ikaw, buti nakatawag ka. God, 6 months kang nawala." Hysterical na bungad nito. "Bakit? Anong nangyari? Is there something wrong?" Tanong agad ni Lester nang mahimigan niyang may mali. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Erwin. "I don't know kung magugulat ka ba o hindi, o kung seryoso ka man sa sinabi mo noon, pero bro, Alexandra is engaged." Sa sinabi ni Erwin ay agad na napako si Lester sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay niya ay nanginginig habang unti-unting naging kamao. "Huwag mo akong biruin, bro." Seryoso na saad ni Lester habang pinipigilan ang sarili na mautal. "Hindi ako nagbibiro, bro. Kilala mo ako. Alam mong hindi ako mahilig magbiro." Sagot naman ni Erwin sa kabilang linya ng seryoso. "How come? Paano nangyari?" "Remember the Clark de los Santos boy? Siya ang fiancé ni Alexandra. Nalaman ko lang noong nakarang araw dahil kalat na kalat ang issue na yan sa Kandabong." Lester smirked. "Noong isang araw pa? Bago pa lang. Pwede pang agawin. Bye, bro. Gotta end this call. See you soon." Puna ni Lester bago binaba ang tawag. Dahil sinabi ni Erwin ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lester at agad nang sumakay sa kanyang Mustang. Bagong bili lang ito at bigay sa kanya ng kanyang ama. Regalo raw sa pagtanggap niya sa alok nito. "Wait for me, honey. Ako ang nauna kaya dapat ako ang huli. Babawiin kita dahil akin ka." Puna pa ni Lester sa hangin habang pinapaharurot ang sasakyan. Pagkarating ni Lester sa eskwelahan kung saan nagtuturo ang babaeng gusto niya, ay napapalingon agad ang mga estudyante, guro, security guard at maske ang mga taong dumadaan. Agaw pansin kasi ang kotse nito. Wala pang 12:00 kaya hinuha ni Lester ay nasa loob pa ng room si Alexandra. Agad na bumaba si Lester. Pagbaba ay sumalubong agad sa kanya ang bulong-bulungan ng mga tao. "Excuse me, pwede bang pumasok? Pupuntahan ko lang ang girlfriend ko." Paalam pa ni Lester sa security guard. At talagang inangkin pa na girlfriend si Alexandra na walang kamuwang-muwang. Mabilis naman tumango ang security guard at saka binuksan ang pinto. Sino naman ang hindi matataranta? Sa pormahan pa lang ni Lester na nakatuxedo ay talaga namang yayamanin, nakamustang pa. Nagpasalamat si Lester. Inikot niya ang eskwelahan.
Sinisilip ang bawat room para lang hanapin ang babaeng gusto niya. May nag-i-insist naman na samahan siya, ngunit tinatanggihan niya ito. Ayaw niya kasi ng sagabal. Nang makita ang babaeng kanina niya pang hinahanap, ay agad siyang napangiti. Habang nagtuturo ay nakangiti lamang si Lester. Kahit pa nakatayo habang ang dalawang kamay ay nasa bulsa, ay hindi ito ininda pa ni Lester. Goodbye kids! Kain muna kayo ng lunch. Pagkatapos ay balik kayo ng maaga ha, para hindi kayo papawisan sa kamamadali. Rinig ni Lester na puna ni Alexandra. Ang mga bata ay nagsilabasa na. Hinintay muna ni Lester na makalabas ang lahat bago siya pumasok. Pagkapasok pa niya, ay naabutan niyang nag-aayos ng gamit si Alexandra. Napatigil si Alexandra na mapansin ito ang presensya ni Lester. Dahan-dahan pa itong lumingon sa kanya. Nang magtagpo ang tingin nila ay hindi ito tinigilan ni Lester at nakipagtitigan kay Alexandra. Hanggang sa napansin ni Lester na lumagpas sa kanya ang tingin ni Alexandra. Kung kaya napatingin si Lester sa likod kung saan nakatingin si Alexandra. Sumama agad ang timpla ng mukha ni Lester. Batid niyang ito ang fiancé ni Alexandra. Walang umimik sa kanilang tatlo. Nakipagtagisan lang ng tingin si Lester sa lalaki. Habang si Alexandra ay pabalik-balik ang tingin sa kanilang dalawa. Anong ginagawa niyo rito? Busy ako ngayon kaya baka pwedeng iwan niyo muna ako. Pagpuputol pa ni Alexandra sa katahimikan. I can do that. Pero kung ang lalaking ito ay hindi aalis, then I won't leave also. Puna pa ni Lester at saka tinuro ang lalaki. Tinaasan siya nito ng kilay kaya ganoon din ang ginawa nito. Excuse me, I'm her. I don't care. Lalaban ako ng patas kaya you should do the same. Naiinis na saad ni Lester at saka tinanggal ang shades. Clark, alis ka muna. Kakausapin ko lang siya. Singit ni Alexandra sa kanila. Natigilan si Clark. Si Lester naman ay napangisi habang nakatingin kay Clark na parang nang-aasar. Alis na raw. Di mo ba siya naririnig? Go! Leave! Pagtataboy pa ni Lester. He may sound rude, pero hindi niya talaga mapipigilan ang nararamdaman niya. Nagtitimpi namang umalis ang lalaki kaya mas lalong lumaki ang ngisi ni Lester. Tinignan niya pa ito hanggang sa nawala ito sa paningin niya. Pagkatapos ay tumingin kay Alexandra. Agad naman siyang napatikom sa bibig nang makita ang seryoso na mukha ni Alexandra. What are you doing here? Tanong nito habang nakatingin ng diretsyo kay Lester. Visiting you. Diretsyong saad ni Lester. Kita ni Lester kung paano tumaas ang kilay ni Alexandra. Ano ako? Preso? Para bisitahin mo? Puno ng sarkaskamong saad ni Alexandra. Dahilan para mapangiwi si Lester. Hindi in-expect ni Lester ang ganitong conversation. Okay naman kasi sila noong last nilang usap. Medyo awkward pero wala namang away na nangyari. Kaya ngayon ay nagtaka si Lester dahil kung makaakto ito ay akala mo may ginawang masama si Lester. Hindi naman ganun. Namiss kita. Wala nang filter pa na saad ni Lester, ngunit inikutan lang siya ng mata ni Alexandra. Seriously, Lester? Anong ginagawa mo rito? Okay na ang buhay ko tapos ngayon magugulo ka na naman? Bakas sa boses ni Alexandra ang inis. Napaiwas naman ang tingin si Lester dahil sa puna na iyon ni Alexandra. Aaminin niya, oo, nasasaktan siya sa punang iyon ni Alexandra. I'm sorry, umalis lang ako sandali. Wala akong pake at mas lalong wala akong pake sa sinabi mong sandali na inabot naman ng 6 na buwan. Kaya please lang, umalis ka na. Nagtitiimbagang na saad ni Alexandra. Napayoko si Lester at lihim na napabuga ng hangin. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit natatakot siya. No, di ako aalis. I will keep on tailing you kagaya noon hanggang sa maging okay tayo. Porsigidong saad ni Lester at hindi nagpatinag kay Alexandra. Sinundan lamang ng tingin ni Lester si Alexandra habang umupo ito sa teacher's table sa loob ng room. Okay, hindi naman ako ang magmumukhang tanga sa gagawin mo. Surrender pa ni Alexandra at saka nilabas ang baon niyang tanghalian mula sa bag. Habang kumakain, diretso lang ang tingin ni Alexandra sa harap. Aware naman siya sa presensya ni Lester, ngunit hindi niya ito inalok ng pagkain. Si Lester naman ay nakangiti lang habang nakatingin kay Alexandra.
Kahit papaano ay kontento naman siya sa sitwasyon nilang dalawa. Nang matapos kumain si Alexandra ay lumabas ito para maghugas ng lunchbox. Sinundan pa rin ito ni Lester kaya naman nairita si Alexandra. Hindi mo ba talaga ako lulubayan? Taas kilay na tanong ni Alexandra kay Lester habang hawak-hawak ang basang lunchbox. No, sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Noon pa man ay gusto na kita at nandito ako dahil na-miss kita. Diretsong saad ni Lester. May fiancé? Wala akong pake, Sandra. Ako ang nauna, kaya ako rin dapat sa huli. Fiancé pa naman at hindi pa kasal. Pwede pang maagaw. Maangas na saad ni Lester. Napaiwas ng tingin si Alexandra at saka tumalikod. Ewan ko sa'yo, baliw ka na. Komento naman ni Alexandra. Marahan na tumawa si Lester. Oo, baliw sa'yo, sobra. Hanggang sa mag-uwian ay nasa labas lang ng room ni Alexandra si Lester. Nagpahatid na nga ito ng tanghalian sa kanyang bodyguard dahil ayaw ni Lester na umalis. Naglalakad na si Alexandra palabas habang si Lester ay nakasunod lang. Sandra, hatid na kita. Puna ni Lester nang makitang patingin-tingin pa si Alexandra kung may tricycle ba. Hindi pinansin si Lester ni Alexandra kung kaya napalabi na lamang ito. Sige na. Baka abutin tayo ng gabi rito. May lesson plan ka pang gagawin. Dagdag ni Lester. Batid niyang busy pa rin si Alexandra pag-uwi. No thanks. May hinihintay akong susundo sa akin. Matapang na saad ni Alexandra habang pasilip-silip sa relo. Sino? Nandito naman ako. I can drop you at your house. Please lang, Lester. Kung ayaw mo akong lubayan, pwede bang tumahimik ka na lang? Pagod ako, Lester. Pagod na pagod. Puna ni Alexandra. Batid ni Lester na galit na nga ito kung kaya agad niyang tinikom ang kanyang bibig. Tinignan na lamang niya si Alexandra na atubilis sa sarili. Panay tingin sa relo at sa daan na para bang may hinihintay. Nakita rin ni Lester ang marahan na pagbuga nito ng hangin na parang naiinis na. Ihahatid na lang kita. Promise, hindi ako magiging makulit. Alok ulit ni Lester. Lumingon si Alexandra sa kanya. At saka marahan na huminga ng malalim. Sige, pasalamat ka na lang wala siya ngayon. Kung hindi talaga ako sasakay sa'yo. Sa sinabi ni Alexandra ay napangiwi na lamang si Lester. Pero ang ngiti ni Lester ay naging ngisi rin kalaunan. Hindi ka naman sa akin sasakay kundi sa kotse ko. Saad pa ni Lester, nagawa pa talaga niyang magbiro kahit umuusok na sa galit si Alexandra. Inikutan siya ng mata ni Alexandra habang naglalakad ito sa tabi niya. Feeler. Bulalas ni Alexandra dahilan para mapatawa si Lester. Agad na binuksan ni Lester ang passenger seat ng kanyang sasakyan. Garen. Utos ni Lester habang nakangiti. Nakita ni Lester kung paano nalaglag ang panga ni Alexandra. Halatang nagulat pa at medyo nataranta. Hey! Alam kong gusto mong magpasikat sa akin but you don't have to do that. Isarada mo yan, baka makita ka pa ng may-ari. Baka kasuhan ka pa. Tarantang saad ni Alexandra habang kagat-kagat ang labi dahil sa kaba. Panay tingin sa kaliwa at kanan pa. Marahan na napatawa si Lester at saka pinakita ang susi ng sasakyan. I'm the owner, honey. Chill ka lang dyan. Just sit and relax. Paano ako magre-relax? Saan mo naman nakuha yan? Grabe. Narentahan mo pa ba yan? Gulat na tanong ni Alexandra. Of course not. Pumasok ka muna. May lamok na. Sayang naman ang balat mo kung sila ang titikim at hindi ako. Hirit pa ni Lester at saka kumindat. Umambag si Alexandra ng suntok. Buti na lang ay nakaiwas si Lester. Shut up! Ang landi mo. Papasok na ako. Pero kapag tayo nahuli ng pulis, kargo mo talaga ako. Pananakot pa ni Alexandra. Okay. Natatawang saad ni Lester. Tila wala kasing tiwala si Alexandra na sa kanya ang Mustang. Well, sino rin ba naman ang maniniwala kung isang hamak na tricycle lang ang minamaneho niya noon? Malapit lang ngunit parehong nag-seatbelt ang dalawa. Safety first, ika nga nila. Habang nagmamaneho, pansin ni Lester ang pagiging balisa ni Alexandra kung kaya hinawakan niya ang kamay nito. Hey, are you okay? You look bothered. Tanong pa ni Lester. Paano ako magiging kalmado, Lester, kung Mustang ang dala mo? Umamin ka nga sa akin, Lester.
Atin-atin lang naman ito kaya hindi mo kailangan magsinungaling. Tumigil si Alexandra at saka malalim na bumuga ng hangin. Nagtitinda ka ba ng drugs? Dahil sa sinabi ni Alexandra ay mabilis na napapreno si Lester. What? Tanong pa ni Lester na tila gustong ulitin ang sinabi ni Alexandra para malaman kung tama ba talaga ang kanyang narinig. Sabi ko, nagtitinda ka ba ng drugs? Pagkaklaro pa ni Alexandra. Seriously, Sandra? Ako, magtitinda ng drugs? Sa gwapo kong to, tatanungin mo talaga ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Lester habang tinuturo ang sarili. Lester, seryoso kasi. Halos pakiusap na puna ni Alexandra. Napabuntong hininga na lamang si Lester at saka kinuha ang kanyang telepono pagkatapos. Look, pinakita ni Lester ang kanyang litrato na katabi niya ang kanyang ama habang inaabot nito ang susi. Wait, he's familiar. I think I saw him somewhere. Komento pa ni Alexandra at umakto na parang nag-iisip. Napailing na lamang si Lester at muling nagmaneho. Ang nararamdaman niya ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Komportable na siya dahil feeling niya bumabalik na sila sa dati. Maybe you saw him on the TV. My dad is popular though. Saad ni Lester at nagkibit balikat. Hindi naman siya nagmayabang dahil iyon naman talaga ang totoo. So, you're rich pala? How come you're here? Takang tanong ni Alexandra. Feeling ni Lester ay bumabalik sila sa dati. From stranger to talking stage again. I visited one of my friends here, and I used to live here also. Kwento pa ni Lester. Saktong nasa tapat na sila ng bahay ni Alexandra, kaya agad na pinatay ni Lester ang makina pagkatapos ay sabay na bumaba ang dalawa. Salamat sa paghatid. Puna ni Alexandra. Tumango naman si Lester. No problem. Pero baka pwedeng sunduin kita bukas. I'll just give you a ride. Puna ni Lester habang pinaglalaroan ang daliri sa kanyang likod. Naghihintay sa maaaring isagot ni Alexandra. No. Lester, alam mo naman diba na busy ako? We're both busy kaya stop tailing me. Just do your work. Pagtanggi pa ni Alexandra. But you're more important kaysa sa trabaho ko, Sandra. Huminga ng malalim si Alexandra na parang sumusuko. Fine. Pwede mo akong ihatid but don't use any expensive cars or motorcycle. I hate that. Bili nito. Agad na ngumiti si Lester at sumaludo. Noted, honey. Good night. Pahabol na sigaw ni Lester. Nakangiting umalis si Lester sa harapan ng bahay ni Alexandra. Malayo man ang tinahak niya pauwi sa city ay hindi niya ito iniinda. Kinabukasan ay maagang bumiyahe si Lester patungo sa probinsya kung saan kasalukuyan na nakatira si Alexandra. Malamig pa ang paligid kung kaya minabuti ni Lester na mag-order ng kape sa Starbucks para may mainom siya habang nagbabiyahe. Nang makarating sa probinsya, inestorbo niya pa si Erwin para manghiram ng tricycle at iniwan naman niya ang Mustang. Pasado 6:30 na si Lester nakarating sa lugar ni Alexandra. Malayo pa, ngunit tanaw na ni Lester ang kotse na nakaparada sa labas ng bahay ni Alexandra. Tahimik na naghintay si Lester sa paglabas ni Alexandra habang pasilip-silip naman kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Nang tumunog ang gate, ay agad na tumayo si Lester. Agad na sanang magsasalita, ngunit napako ito nang makita na may kasama itong iba. Ito ang lalaki na naabutan din ni Lester kahapon, si Clark. Nang magtama ang tingin nilang dalawa, ay napatigil din si Alexandra, ngunit kalaunan ay umiwas lang din ng tingin. Good morning. Bati pa ni Lester kahit nandabungaran niya ang asungot na umaaligid kay Alexandra. Tumango si Alexandra. Good morning din. Alanganin itong saad. Hindi alam ni Lester kung ano ang sasabihin. Kung susumbatan ba na sa kanya sasakay si Alexandra o kikimkimin na lang niya ang kanyang nararamdaman. Lester, I'm sorry, pero hindi mo na ako sasakay sa tricycle mo ngayon. May lakad kasi kami ni Clark kaya sa kotse na lang niya ako sasakay. Paliwanag naman ito. Lihim na lamang na napakagat si Lester sa labi at napasuklay sa buhok. Ang saya na mahatid ang babaeng kanyang sadya ay bigla na lamang nawala.
2 oras lang naman ang binahe niya pero ang pagod niya ay abot hanggang langit. Okay, kahit naman pigilan kita, siya pa rin siguro ang pipiliin mo. Mas pinili ni Lester ang ibulong sa hangin ang huling pangungusap. Ayaw niyang ma-misunderstood pa ni Alexandra na nagrereklamo siya. Bagsak ang balikat ni Lester na umuwi kina Erwin. Dinamayan pa siya ng kaibigan at inalok na mag-inuman. Ngunit binatukan lamang sila ni Nay Marta kaya walang nangyari na inuman. Nagpaalam na lamang si Lester at bumalik sa Cerie para magtrabaho. First day as a CEO niya kahapon, ngunit parang wala lang ito sa kanya. Good morning, boss. May meeting ka po mamayang 10 a.m. Iyan agad ang bungad sa kanya ng secretary pagkapasok pa lang niya sa opisina. Pabagsak na umupo si Lester at saka pumikit pagkatapos ay hinilot-hilot ang sentido. Clark de los Santos po. Nagising ang diwa ni Lester sa sinabi ng kanyang secretary. Napaayos naman siya ng upo at tumingin sa pwesto ng kanyang secretary. Pardon? Again, Mr. Clark de los Santos wants to meet you po. He has a business proposal to discuss. Puna ng kanyang secretary. Malinaw na sa pandinig ni Lester. Ngumisi si Lester. Tila nakaisip na kaagad ng kalokohang gagawin mamaya. Okay, prepare him something that's spicy. Utos ni Lester. Napakunot ang noo ng kanyang secretary. You know him po? Tumango si Lester at ngumisi. Very much. Kaya prepare him something spicy. Iyong maanghang talaga. Arte pa naman iyon sa matatamis. Iniisip pa lang ni Lester ang mukha ni Clark na naaanghangan ay natatawa na si Lester. Kaya naman, dahil sa balitang iyon, ay ganado si Lester sa kanyang mga ginagawa. Minu-minuto pa ay sumilip sa orasan kung 10:00 na ba. Saktong 10:00 ay nasa meeting room na si Lester. Nakaupo sa pinakadulo ng upuan habang nakatalikod sa pintuan. Excuse me, Mr. Holt. Nandito na po si Mr. De Los Santos. Nagpantig ang tenga ni Lester. Hindi muna lumingon si Lester. Hinintay lamang niya na si Clark ang magsalita. Good morning, Mr. Holt. Agad na umikot si Lester nang magsalita sa De Los Santos. Nakita ni Lester ang pagkagulat sa mukha nito habang siya naman ay nakangisi lamang. Good morning. You may now start. The clock is ticking. Striktong saad ni Lester at pinaglandas ang kamay habang nakasandal sa kanyang upuan. Natuwa naman si Lester nang makita kung paano ito nataranta. Nakataas ang kilay ni Lester, ngunit sa kaloob-looban niya ay natatawa siya. Good morning again, Mr. Holt. I'm Clark de los Santos. Pagpapakilala nito hanggang sa nag-propose ito ng kanyang business. Tango lang ng tango ang ginawa ni Lester. Nakikinig naman siya, ngunit feel lang talaga niya na hindi magsalita. Excuse me, Mr. Holt. May comment o tanong ka ba sa proposal niya? Singit ng kanyang secretary. Umiling lang si Lester. Wala naman. I like his proposal, but I don't think it's worth the investment. Napao na lang ang secretary ng mahina, pagkatapos ay pekeng umubo. Bakit hindi mo muna pag-iisipan, Mr. Holt? Mr. De Los Santos can give you an ample time. Pangungumbinsi pa ng kanyang secretary. Tumayo na lamang si Lester. Okay. Lumingon siya kay Clark na ngayon ay hindi mapakali. Mr. De Los Santos, you can get my final word on Wednesday. I'll email you, so you don't have to go here. Anyway, I had a great time listening to you. Thank you. Pagkatapos sabihin iyon, ay tumalikod na si Lester. Ngunit nakailang hakbang pa lang, ay tinawag na siya ni Clark. May I know why? Gusto kong malaman kung bakit nagdadalawang isip kang i-accept ang proposal ko when you're even the one who can gain a high profit. Dahil ba kay Alexandra? Nagpantig ang tenga ni Lester nang sumingit ang pangalan ni Alexandra. Hindi siya nagpatumpik-tumpik pa at nilingon si Clark. Sorry, Mr. De Los Santos, but I'm a professional person. I know how to set boundaries. Matapang na saad ni Lester. Plastic na tumawa si Clark. Professional? Saang bandang professionalism mo, Mr. Holt, when you clearly involve personal issues here? At hindi ko magets kung bakit ba galit na galit ka sa akin. Umuusok ang ilong ni Lester. Ang kanyang kamay ay unti-unting naging kamao. You seriously asking me that, Mr. De Los Santos? Bakit hindi? When you're her fiancé, you stole her from me. Nagulat si Lester sa naging reaksyon nito.
Imbes kasi magalit, ay tawa ito ng tawa. Silence, Mr. De Santos! Hindi tumigil si Clark sa kakatawa. Halos hikain na dahil pinipigilan nito ang kanyang tawa. Mr. Holt, for you to be clear, hindi ako fiancé ni Alexandra. Where on earth did you get that idea? Sa tingin mo ba papatol ako sa pinsan ko? Saad ito habang pinipigilan ang tawa. Napaawang naman si Lester. Nagulat siya sa naging puna nito. What? Are you serious? Umayos si Clark ng tayo. Very serious, Mr. Holt. Kaya siguro na-chismis kami na magjowa ko, no? It's because panay punta ako sa bahay niya. At sinusundo ko rin siya dahil inuutusan ako ni tita. And by the way, just piece of advice. You can propose to her now. She also love you naman. Ikaw nga ang bukang bibig nun kapag nakatalikod ka. Nagtampo lang yun sa'yo dahil hindi ka nagpaalam sa kanya. Pero trust me, kapag nag-propose ka, sasagutin kanya kaagad. Dagdag nito at kumindat pa. Hindi na nag-atubili pa at agad na lumapit si Lester kay Clark. Pagkatapos ay inabot ang kamay. Thank you, Clark. I don't need to think about your proposal dahil tinatanggap ko na. Bye, I have to go dahil susuyuin ko pa ang pinsan mo. Hindi na hinintay pa ni Lester ang sagot nito at agad na bumiyahe papunta sa paaralan ni Alexandra. Bumili muna siya ng singsing at bouquet. Yes, ngayong araw siya magpo-propose kay Alexandra. Dahil naka-business attire pa rin si Lester, agaw atensyon na naman siya. Naghintay pa siya na matapos ang klase. Saktong lunchtime, nagsilabasa na mga estudyante kaya pumasok na si Lester habang ang bouquet ay nasa likod niya. Ramdam niya pa ang ibang guro na sumisilip mula sa kanilang room pero hinayaan na lang ito ni Lester. Hinayaan na lang niya na mainggit ang mga ito. Good afternoon, Miss Dizon. Lester said enthusiastically. Good afternoon, Mr. Holt. What a nice day you're here. I can feel the sarcastic tone, honey. Natatawang saad ni Lester habang napailing-iling. Of course, because that's sarcastic. Masungit na saad nito. Pekeng umubo si Lester at tumayo ng maayos. I don't know where I should start but I think I'll start with Alexandra, I love you. Before ka mag-react, please hear me out. Huminga ng malalim si Lester bago nagsalita. The first day I came back here in the Philippines is para lang talaga bumisita sa kaibigan ko. For 1 week lang sana pero nagbago iyon nang makita kita. Kaya kahit nahihiya ako, I asked my mother's friend kung pwede bang i-extend and luckily, she said yes. Kaya naging tuloy-tuloy ang paghatid sundo ko sa'yo. I felt so happy that time dahil sa loob ng 1 buwan, nakikita ko na ang progress. From stranger to friends, hinihintay ko lang na hanggang sa maging girlfriend kita. But when I heard that my lola was confined in a hospital, wala akong nagawa kundi bumalik sa US. I asked my friend to tell you about that. I know you're wondering why kung bakit naging 6 months ako roon. That's because nag-training ako para maging CEO dahil pinasa sa akin ng papa ko ang kumpanya namin dito sa Pilipinas. That time, kahit pagod na pagod, ikaw lang ang iniisip ko. Iniisip ko na this is for our future. Kakayod ako kahit wala ka. Kakayod ako para sa'yo. When I came back here, bumungad agad sa akin na may fiancé ka na raw. Of course, hindi ko iyon pinansin. Fiancé pa naman, di ba? Pwede pang maagaw. Napangiti si Lester nang makita ang marahang pagtawa ni Alexandra. Honey, I found out that those issues are not true. Kaya tuwang-tuwa ako. Now, I want to grab this chance. Huminga ng malalim si Lester at saka kinuha ang singsing sa bulsa. Pagkatapos ay lumuhod. Will you marry me? Tanong ni Lester at marahan na napakagat ng labi habang hinihintay ang sagot ni Alexandra. 2 minuto na, ngunit hindi pa nagsalita si Alexandra kaya halos maiyak si Lester. Yes, of course. Kahit nagtatampo ako, pakakasalan pa rin kita. Masayang sabi ni Alexandra at saka inabot ang kamay. Abot hanggang langit ang tuwa ni Lester. Agad niyang sinuot sa daliri ni Alexandra ang singsing pagkatapos ay binuhat ito at napaikot sa sobrang tuwa. I love you, honey. Sa wakas, matatawag na rin kitang Mrs. Holt. Parehong masaya ang dalawa at dinadamdam ang bawat sandali na sila ay magkayakap sa isa't isa.
Lumipas lamang ang 2 araw at sila'y nagpakasal na. Madali man, ngunit handa naman ang 2. Makalipas ang 1 taon, nabiyayaan sila ng anak na babae. Tuwang-tuwa naman si Lester dahil may makikita na siyang batang version ng kanyang asawa. Sa relasyon nila, makikita talaga natin kung gaano sila katatag. Pinaglayo sila sa isa't isa ng ilang buwan, ngunit ang puso nila ay buo pa rin. Hindi sukatan kung ilang araw, buwan o taon kayong hindi nagkikita para malaman mong mahal ka nga ba talaga. Ang importante, ilang araw, buwan at taon ka mang nawala, ang taong mahal mo pa rin ang mamahalin at wala nang iba. Wakas.